Iyan nyo ito eh. Okay. Magandang umaga muna po, no? We need to answer this question. Bakit ba nagkakaroon ng conflict sa ating pong ayan po. Okay? Bakit daw nagkaka-conflict between the foreman, between the supervisor, and between the safety? Okay? Hindi natin pwedeng, sabi ko nga hindi natin pwedeng saklawan. Okay? Maraming kadahilanan kung bakit nangyayari po iyon. Correct me if I'm wrong. Hindi natin pwedeng 100% saklawan ang behavior, no, ng bawat isa. Pero, in the panic po ng ating operation, we need to understand kung bakit si foreman, si leadman, si supervisor ay nagagalit sa ating pong safety. Bakit? They just want to finish the project. Okay? Because the top management expecting them to finish that and to build. No? To build natin po para makabiling, para makaprovide, okay, ng mga activities requirements natin. Ngayon, pag pumapasok si safety, right, ang tingin nila, nagpapa-stop work. Katulad niyan na sinabi ni Sir Armando. Simpleng concern pinalalaki. Di ba? Simpleng advice pinalalaki. Nangyayari po yan, totoo po. Bakit? Kasi nga hindi nagkakaintindihan si supervisor and si safety for what? For that safe and method ng ating pong activities. Ang unang-unang problema dyan is the planning. Kasi bakit? Kapag nag-create po ng planning, di ba, alam natin kung sino yung competent person. Right? Alam natin kung ano yung materialis na gagamitin. Alam natin yung involved na tao. Alam natin yung materials na gagamitin, equipment or tools. And alam natin kung kailan mag-i-start. Alam natin kung bagyo ba o hindi. Di ba? Pinag-uusapan yan. Pero kung walang planning, doon po sisimula yung pinaka-sinasabing walang kakwenta-kwentang brainstorming. Bakit? Away dito, away doon. Ang nangyayari, sila ang nag-aaway sa baba, yung nasa taas, nakahilata sa office. Right? Correct me if I'm wrong. Bakit? Unang-una, may karapatan naman po si foreman na, natanungin siya, simple lang yan. Ayusin natin. Right? May karapatan din si safety na kapag may mga unsafe act, ay dapat mapaayos o mapakorek. Tama? Yung dalawa na yon, karapatan, ay hindi nagsasalubong because, what? Walang namamanig. Walang manager na bumibitwin. Hindi pwedeng sabihin, di ba? Sasabihin ni PMO, pakinggan nyo si safety. Kung may mga concern, i-correct mo. Format, ayusin natin. Di ba? Ang sarap pakinggan. Di ba? Kailangan, meron pong nagiging leader, both parties. Kasi both parties, they need to learn. Also, kung ano yung mga protocol guidelines in our OSH requirements. Kaya nga legislative, batas. Kaya nga legislations natin. Kaya we need to implement that. Okay? Kaya nga po, sabi natin, kung ito ay i-implement natin, ito ay dapat sa pangkalahatan. To what? To remove. Ang sakit lang sa ulo si safety, walang kwenta yan. Right? Ano gagawin ni safety? Masasaktan. Paparinggan din si operation. Wala namang kwenta yung kumpanya na yan. Di ba? Dami ko naririnig na ganyan. Wala namang kwenta yung kumpanya niya yan. Di ba? Kunyari, sorry magbibigay. Wala namang kwenta yung pangkumpanya ni Sir Harold. Bakit? Hindi naman tumusunod sa safety. Right? Pero tanungin mo, nakailang taong ka doon? 3 taon lang, sir. Right? Hindi sumusunod sa safety pero naka-3 taong ka. Right?
Natutuwa nga ako dun. Ang baba na sahod pero nakatatlong taong ka. Walang benepisyo pero nakatatlong taong ka. Right? Saka ka nagre-reklamo nung tinanggal ka na. Hindi, joke lang, okay? Ibang usapan yun. That's why, bakit po, lagi nating sinasabi, bakit po nagkakaroon ng salubungan ganyan? Okay? Lagi nating sinasabi yan. Bakit nagkakaroon ng ganyang factors? Because of what? Because of some behavior that we need to correct. Pag hinila mo yung salitang planning, diyan mo makikita yung responsible person. Diyan mo makikita yung tinatawag nating root of cause kung paano natin po dapat tinatanggal yung salitang aksidente. Diyan natin makikita kung sino po yung responsible person to perform and directing. Hindi yung puro si foreman, si supervisor, si engineer, si safety ang nagsasalubong sa gitna. Okay? Yan po yan. Lagi nating tatandaan po yan. That's why, no? Kaya po, sabi natin? Paalam natin sa operation, ano po ba ang aksidente? Bakit po ba ito dapat natin iniiwasan? Paano ba natin dapat ito ginagawa ng tamang direktiba? Okay? Hindi lang po pero puro salita. 'Di ba? We need a pure documents. Kailangan may mga tamang dokumento. Kailangan may mga tamang direktiba. Kailangan may tamang requirements po tayo sa ating workplace, right? Para para masabi natin, ito po pala yung sinasabi ni Sir Jeff. Ito po pala yung implementing requirements natin. Ito po pala yung sinasabi noon sa ating pong guidelines. Kaya nga pala tayo may method statement. Di ba? Sipin mo, nag-send ng method statement, ano nangyari? Wala. Sir, compliance na tayo, meron na tayong method statement. Hindi na papalo. Hindi na susunod because of what? Because of some behavior na dapat daw nating kinukorek noon pa. Okay? Kaya nagkakaroon tayo ng improper use of equipment. Di ba? Bakit nga? Yan kaya nga nagtatalo si operation, nagtatalo si safety. Hindi, ayaan na natin yan. Sandali lang naman yan, safety. Nung nahulog yung tao, naka-accident yung tao, patay na. Nasaan na yung nag-utos? Nandun na, nasa stop house na, umuwi na, nahilo na. Sir, uwi muna ako, bakit? Nahihilo ako. Di ba? Kaya nga may nagtanong sa akin, Sir, bakit pag may aksidente, si safety lagi ang hinahanap? Di ba? Kasi nga, even the OSH standard, even the DO13, and even the RA11 stated that na trabaho natin pong i-assist ang company, lalong-lalo na sa accident incident investigation. At number 3 of RA 11058 rules natin, i-assist natin yung mga other government employee na magkakandak ng inspection sa loob gawaan natin. With the help of what? OSH committee. Yung pa. Diba? Kaya pala hindi pinag-uusapan yung problema, hindi na pag-uusapan yung problema because of what? Wala tayong OSH committee. Walang pag-uusap-usap, walang direktiba, walang OSH communication. Nangyayari po ba yan? Totoo. The simple things that the operations need to know. The simple things that the operations need to understand what is the role and responsibility of each other. Not only the role and responsibility of a safety officer. Kahapon, anong nakaraang linggo, gumana ang emergency response team. Gumana ang emergency response plan. Dapat alam ng operation kung ano ang kanilang obligations. Admit, kahit ako, may fault ako, hindi ko na i-click agad o hindi ko na inform agad yung operation because nagtiwala ako na walang magiging malakas na ulan. Kasi nung nabasa ko yung Pag-asa, di ba? Medyo sabi ko, kaya to. Malayo sa baha yung site namin o ganito. Pero anong nangyari? Biglang lumakas. Right? Di ba? Yan yung sample natin. Ano yung mga magiging damage, ano yung magiging natin sa workplace natin. Di ba? Hindi yung puro pag si safety, wala na. Si foreman po ba, pwedeng hinga natin ng tulong in case of emergency? Yes.
Si foreman po ba, kailangan may role siya sa emergency preparedness plan natin? Yes. Right? Yan po yan. Bakit? Kailangan ma-utilize natin ito. Kailangan ma-inform natin ito. It's a big subject po natin sa ating lugar gawan, being safety officer. No? Being safety officer. No? Hindi tayo Superman. Ano sinasabi ko? Huwag natin gawing Superman yung sarili natin. Ah, sir, ito yung ganito yan. Ah, ganito lang yan. Di ba? Ah, ganun lang. Kamot ulo kahit walang kuto. Yan ang lagi ko sinasabi o lagi kong naano sa aming mga sa ating, nangyayari sa akin yan. Nangyayari sa atin yan. That's why, kung may mga ganitong operation tayo, meron kayong crane, meron kayong individual, ganito, uulitin natin. No? Yung competency, yung planning, dapat na bibigay o nadedirektiba. Yung competency and requirements na dapat po na i-comply natin ay dapat ma-comply. Kaya bakit? Yun din naman po talaga ang dapat natin pong binibigyan ng direktiba. Tamang kaalaman sa ating manggagawa, providing training, providing guidelines, provide them as a reference o tamang direktiba na dapat nilang malaman. Okay, ano po ba yung specific requirements sa ating pong lugar gawaan? Like constructions, right? Natin po sa ating pong mga team. Diba? Pag sinabi natin construction, high risk yan. Yes. Pero dapat, ano sabi natin, utilize natin ito. Tama po ba yung equipment na gagamitin namin? Check. No? Meron po ba kami supervisor na nandyan? Check. Meron po ba kami team na mag-aano natin? I-evaluate yan? Check. Did the operator are competent? Check. Did the equipment, meron bang daily monitoring checklist? Check. Lahat yan. No? Ano ang binibigay natin? Checking requirements, guidelines requirements. Right? Upang Upang maiwasan yung mga bagay na ayaw po natin. Ano po ba yung mga bagay na ayaw natin? Aksidente. Right? Kaya nga tayo sinasabi ko, kaya nga kailangan maging proactive tayo. Bakit kailangan natin maging proactive? Because the top management need to understand. Right? Need to understand, no, yung mga ganitong programa, ganitong OSH communicating, ganitong reference requirements natin ay maiiwasan natin through from helping us for this. Okay? May mga ganyan tayo na dapat natin pong ini-implement. Kung may heavy equipment tayo, may mga tools tayo, may mga materials tayo, ano ang sabi natin? Please. No? We need to directive. Okay, tamang direktiba, tamang implementation. Okay, tamang creating po ng ating programa. Uulitin natin, kini-create natin, ini-implementahan natin. Hindi nagki-create tayo, bahala na kayo dyan. Hindi ko na trabaho yan. Trabaho na ni Sir Jeff yan. Hindi ko na trabaho yan. Bahala na kayo dyan. Ano nangyayari po? Diba? Ano mangyayari? Wala na. Kasalanan na ni ganito, kasalanan ni ganyan. Right? Na na hindi po dapat po nangyayari. Okay? Kasi bakit? Sample natin, tinanong ka. Okay? Safety. Yes, sir. Meron tayong 10 heavy equipment na darating. Diba? Meron tayong mga counting na planning pa lang. Planning pa lang. Okay? Natin po. Planning po na, sir, may plan po tayo na meron tayong magiging 10 o 11 heavy equipment. Okay? Sa workplace natin. So, ilang mga safety officer ang kailangan natin? Diba? Sir, for that heavy equipment, i-advise mo. Sir, sa DO13 kasi nakalagay at sa OSH standard na dapat may isang
competent person na safety officer will be supervised that activities po natin. Right? Ibig sabihin, ano lumalabas? Nakakapag-monitor tayo. Nakakapag-directiva tayo. Nakakapag-communicate tayo. Diba? Yan yung sample natin. No? Yung recommendations natin, mas napapaliwanag natin sa kanila. Hindi lang yung trip lang natin. Right? Hindi, trip ko lang na ganito po. Dapat may ganito tayo. Hindi po ganun. Right? You can do a screenshot sa ating mga workers, sa ating mga staff, o sa ating top management, like that. Yun po yung trabaho natin. Act as advisory capacity pertaining sa safety. Call the foreman. Call the supervisor. O, pag-usapan natin. Sir, okay? Natin po sa workplace natin. No, na dapat po natin i-communicate. O, yung dapat natin pong i-direktiba. Alright? Kaya nga po sinasabi natin na marami po yan. No? Katulad po na sino po ba talaga ang naging inspections, ano po ba ang trabaho ng ating operator, ano ba ang trabaho ng rigger, ano trabaho ng supervisor sa equipment, ano po ba ang trabaho ng engineer as a part of that directive natin. Yan mga sample natin. Because of what? Because of the responsibility. Attaching po doon sa method statement, sa CHSP, sa planning, sa job responsibility. Ano sasabihin ng engineer? Hindi ko, Jeff, safety Jeff, bakit? Wala naman sa job order ko yan. Wala naman sa job order ko na dapat, part ako ng emergency response team. Right? Wala naman sa job order ko yan, sabi ni foreman, ni supervisor. Ba't mo ko bibigyan ng another trabaho? Di ba? Ano gagawin? Kung ikaw mainit ulo, away na. Di ba? You need to explain to them. Kausapin mo, sir, tara dito. Saka mo gulpihin sa loob ng CR. Hindi, joke lang. Okay? Kausapin niya, sir, tara dito. We have a meeting. Di ba? Umating ka na meeting, kasama si PM, kasama si CM. Pag-usapan natin ito. Di ba? At least, nakakapag-communicate. At least, napaka-importante na yung proper communication and proper directive natin ay nandiyan. Diyan po ang atin pong dapat gawin. Okay? Marami pang iba. Sabi nga natin, hindi natatapos ang usapin ng ating pong ka-safety. Hindi po natatapos ang usapin sa safety. Bakit? Araw-araw may mga bagong pangyayari sa site. Araw-araw, meron kang na-encounter. Kahit alam mo na yung gagawin. Ito yung sample na, di ba? Lagi ko sinasabi. Tingnan mo sila NDRMC ngayon. Okay? COST natin. Hindi DOST or anything. Ano ang sagot nila lagi sa social media? Lahat po ng halos, libo-libo na po ang training namin na local government para sa action taken na gagawin nila. Pag in case of emergency o in case of bagyo, lindol, etc. Tama. Kasi ang dami na lang list. Talagang libo-libo na. Pero ang tanong, may uma-action ba? Wala. Bakit? Kung walang kumpas sa taas, hindi ang kikilos. Wala pong tayong tinatawag na Good Samaritan law. Di ba? Hindi yan pwedeng kumilos na, sir, may alam ako. Ganon din po sa site natin. Hindi kikilos si Sir Armando as a foreman kung hindi uutos ng engineer yan. Sir, kulang na materialis natin. Ano sasabihin ni kay Sir Armando? Bahala ka na, gawa mo na ng paraan. Sir, yung tungtungan natin kulang. Bahala ka na. Sir, si safety, sisetayin kami. Ako bahala. Ano nangyari? Bikti na. Tama? Sino mag-aaway? Si Sir Armando at saka yung safety niya. Sino nag-utos? Yung nag-utos nasa office. Correct me pero. Nung nagsuntukan, nag-away si safety at saka si foreman, inawat lang. Pinag-usap. Huwag ganyan. Mali yan. Hindi kayo dapat nag-aaway. Pero in between of that, di ba? Yung
competent yung supervisor, talaga yung ganun. Di ba? Naiipit ka sa nagbupuntugang bato. Ganun po ang ibig kong sabihin. Okay? That's why planning. Nakakaintindihan? Hindi nyo kailangan mag-away yan. Pag mainit ang ulo ng isa, ano dapat pamatay sa apoy? Tubig. Ano ang lagi ko ina-advisean? Duran mo sa noo. Hindi, joke lang. Hindi po ganun. Okay? Wag po ganun. Tabi mo sa tubig. Para lumamig. Hindi po ganun. Lalo kayo. Di ba? Kalma. Baby, kalma. Right? Yan yung sample. Nakakaintindihan? Nga na po ganun lang natin po yan natin. May mga standard requirements, may mga planning that we need to use. Okay? Kailangan po natin yan. Kasi unang-una, nagtatrabaho tayo para sa pamilya. Hindi tayo nagtatrabaho para makadamage ng ibang pamilya. Hindi tayo nagtatrabaho para makasakit ng ibang tao. Nagtatrabaho tayo para may mauwi tayo na pangkain ng pamilya natin. Okay? Yan po yan. Family 1. Okay. Bahala na kayo, may family 2. Okay? Ano yan? Kapitbahay nyo. Okay? Nagkakaintindihan? So, yun lang naman po in the basic informations that we need to understand. And, yun lang lagi ko sinasabi, no? Kung wala sa puso mo ang city, okay? Ikaw na magdadala nun. Okay? Pero, sana wag kang makaapekto ng ibang tao at ng ibang nagtatrabaho. At lalo-lalo na, wag mong maapektuhan yung kumpanya nyo. Okay? Bakit? Kasi unang-una, naalala yung nangyari sa Valenzuela tragedy, yung paggawa ng tsinelas. Because of the behavior of one person na welder, yun yung sample ko. Nawalan ng trabaho yung ilang daang manggagawa. Right? We don't want that to happen. Sisisihin pa ba ng ibang tao yung isang tao na yun? Hindi. Right? Aawayin pa ba ng isang tao yan? Yun yung mga sample natin. Hindi. Yun yung sample natin na kailangan, no, if we want to promote the safety, each of other ay dapat maging part po niyan. Okay? Yan po lang naman po ang ating pong nasabi. And, yun na umaga, salute.